Bistado po ang pagbebenta ng peking pera ng isang lalaking inaresto sa Cavite. Binibenta umano ang peso at dollar bills na umabot na rin sa online shopping app. Ano nga ba sinasabi ng batas ukol dito? Alamin natin ngayong umaga kasama ng ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Ivan. Good morning sa lahat ng nanonood po Pati sa ba atin. naman pera? Pati pera, Attorney, peke. pwede na mabili sa online shopping app. Attorney, ang tanong, maaari bang payagan ng isang tao na mag-imprenta ng pera at may authorization ba na pwedeng i-apply para rito? Well, actually, sa pagkaintindi ko, meron at least dalawang krimen na related dyan sa pag-iimprenta ng pera. Yung una, yung talagang pamemeke ng pera na nag-a-attempt na maging kamukha ng perang ginagamit natin bilang tender o pambayad ng lahat ng utang at obligasyon natin. Ibig sabihin, you try to pass it off as the real item, no? As real money. As in, ginagaya pa ang mga safety features sa abot na mga kaya. Ito ang tunay na tinatawag nating counterfeiting. At ito ay isang krimen sa ilalim ng Article 166 ng Revised Penal Code. At ang penalty dito, 12 years to 14 years and 8 months na kulong at 2 milyon na fine or both. Pero, meron pang pangalawang aspeto yan. Pinagbabawal din ang pag-imprenta ng kamukha ng pera. Hindi kailangan kamukhang kamukha. Kahit nagawin yung black and white or ibang kulay, lagyan ng katagang fake o play money kahit na maliit. Hindi pwede at kailangan ng approval ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas para gawin to. Yung iba nga, ginagawang parang photocopy nila, tapos ginagawang parang envelope, parang ampaw sa Pasko, ginagawang play money, binebenta online sa mga shopping apps. Pero bawal nga ito kasi nawawala daw ang integridad ng pera natin. So maaaring pumayag ang BSP for educational, historical purposes, pero dapat ito, hindi rin siya kasing laki ng tunay na pera. Dapat 3/5 lamang ang liit or 1.5 times ang laki. At ang penalty, yung pag-imprenta, kahit na nakalagay doon na play money lang siya, basta walang authority ng BSP, 5 to 10 years. Nako. Kaya yung mga yan, matindi-tindi palagay pala, ko itong mga nasa shopping apps, hindi naman siya yung parang tunay na pera. Ay, nako, wag naman may mauuto dyan, ha? Nako, dami pong napamemeke. Ang nagkalat na ngayon. Attorney, iba-iba ba ang klase ng parusa? Depende kung ano ang pinepeke. Of course, di ba? Halos lahat ng pamemeke, bawal. At magkaiba ang parusa, depende kung ano ang pepekein. Ang mga parusan to, kadalasang ibinabatay dun sa kalubaan or pagka-serious ng paglabag at epekto nito sa publiko. So, yung pamemeke ng pera, alam nyo na yan, medyo mabigat yan. Yung pamemeke at pagbenta ng mga peking designer bags, bawal sa ilalim ng Intellectual Property Code of the Philippines. Ito ay isang form of trademark infringement and ang penalty 2 to 5 years, fine of 50 to 200,000 pesos. Pamemeke o falsification ng public and private documents. Krimen din yan, of course. Mas mabigat kung public official ang gagawa nito hanggang 12 taon. Kung private individual, mga 6 na taon. Pamemeke ng mga medical certificate, naku, sasabit si Doc Jan. Ang pamemeke ng mga drugs, of course, ito mabigat kasi kalusugan at buhay ang involved. Kaya sa ilalim ng Republic Act 8203, ang Counterfeit Drugs Act, pinaparusahan yung possession, pagbenta, paggamit, import, export, pag-donate, pag-manufacture ng counterfeit drugs. At ang parusa, depende kung dahil sa fake drugs, lumala ang sakit, 12 to 15 years imprisonment, fine ng 500,000. Kung namatay ang biktima as against other possible crimes, life imprisonment at hanggang 5 milyon na fine. So talagang depende sa gravity ng offense. Huwag na lang mameke. Huwag Doon na lang naman tayo sa, mameke. sa tunay. Ano naman ang parusa, Attorney, sa isang taong bumili ng kahit anumang peking produkto o gamit? May parusa ba? At may pagkakaiba ba ang parusa kung alam niya o hindi niya alam na peke yung binili niya? Well, yung pagkaalam is always material, di ba? Kung minsan, what differentiates a crime between a non-crime and a crime is yung intent to do something guilty. So, pero depende pa rin. Usually, hindi nakakasuhan ng buyer ng fake goods, katulad ng fake signature handbag dito sa Pilipinas. Pero na lamang Gusto ko lang naman makiuso. Peke. Gusto ko lang naman magpakasosyal. Oo, di ba? Pero peke naman yun. Pero yung kunyari peke na software, ginamit ninyo, baka magkaroon kayo ng kaso for copyright infringement. Yung possession ng counterfeit drugs, ito ay isang krimen, yung mere possession, unless maipapakita ninyo na nabili nyo sa drugstore, sa ospital, o yung lisensyadong nagbebenta. Otherwise, 6 na taon ng possession ng walang resibong ganito. Yung possession ng counterfeit na pera, actually, kung hawak mo at hindi mo alam na peke pala or yung nasa iyo,
eh wala ka namang balak na gamitin. Kung minsan parang ano mo lang, parang collection. Ito naman, walang krimen, walang parusa. Pero kung maipapakita na ginamit mo or may intent to use, ito ay punishable sa ilalim nga ng ating revised penal code. Pero ang bottom line yan, katulad ng sinabi mo, Huwag na lang. Huwag na bawal lang tayo ang sa peke. Oo. Doon na lang tayo sa legit. pati Yan. pagkatao, bawal ang... Ay, hugot. Ay! Attorney, maraming salamat. Maraming Have a salamat. great week ahead. Have a great week despite the rains. Keep safe. Shai?